kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, wala anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tupdin ang kanyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin ang matitinding salita ni Jesus laban sa mga eskriba at laban sa mga pariseyo. Inilarawan niya sila bilang mga mapagpaimbabaw, mga taong nagpapakita ng kabanalan, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa tunay na kalooban ng Diyos. Sinabi ni Jesus, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ang mga pariseyo at mga eskriba ay kilala bilang mga tagapagturo ng batas ng Diyos. Ngunit, ang kanilang mga gawain ay hindi nagpapakita ng tunay na pagsunod. Sa halip, sila ay naglalagay ng mga balakid na nagiging dahilan
upang ang iba ay hindi makalapit sa Diyos. Sila ay nagiging sagabal sa halip na maging daan tungo sa Diyos. Nahahadlangan ng kanilang mga gawa ang mga tao upang makalapit sa Diyos. Itinuturo ni Jesus na ang tunay na kabanalan ay hindi lamang sa panlabas na anyo o ritual, kundi sa panloob na kalinisan ng puso at kalooban, tapat na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang problema ng mga Pariseo at Eskriba, masyado silang nakatuon sa mga detalye ng batas, ang mga ritual at tradisyon. Ngunit nakaliligtaan nila ang mga mas mahalagang bagay tulad ng katarungan, awa, at pananampalataya. Ang mga salita ni Jesus ay isang hamon para sa ating lahat na suriin ang ating sariling pananampalataya. Tanungin mo ang iyong sarili, ikaw ba ay nagiging hadlang din upang makilala ng iba ang Diyos? Tayo ba ay nagiging mga hadlang din sa ating mga kapatid upang maranasan nila ang Diyos? Ang ating mga panalangin, ang ating pagdalo sa misa, ang ating mga gawaing pangrelihiyon ay mahalaga. Ngunit higit na mahalaga ay ang pagiging totoo sa ating relasyon sa Diyos. Ang ating mga gawa ba ay bunga ng tunay na pagmamahal at pagsunod sa Diyos? O ginagawa lang natin ito para sa palabas? Ang ating mga gawa ba ay tunay na paglilingkod o nagpapasikat lang? Ang ating pagsamba ba ay tunay na galing sa puso o nagpapa-impress lang? Tinatawag ni Jesus ang mga Eskriba at Pariseo na mga bulag na taga-akay dahil sa kanilang maling pamantayan at pagdedesisyon. Ang kanilang pagbibigay halaga sa mga bagay na walang kabuluhan at pagkalimot sa mga tunay na mahalaga ay isang patunay ng kanilang pagiging bulag na taga-akay. Ito ay isang babala sa akin at sa iyo na huwag tayong maging bulag sa ating pananampalataya. Huwag tayong makontento sa panlabas ng mga ritual lamang, kundi sikapin nating makita at sundin ang kalooban ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Bilang tagasunod ni Kristo, tayo ay tinatawag na maging buhay na saksi ng kanyang pagmamahal, buhay na saksi ng kanyang katarungan. Hindi sapat na tayo ay kilala bilang mga Kristiyano. Kailangan nakikita ito sa ating gawa. Nakikita dapat sa ating gawa ang pagiging Kristiyano. Ang mahal na pong Jesus Nazareno ang ating sinusundan. At nakikita natin ang mahal na pong Jesus Nazareno mapagpatawad. Dapat tayo din mapagpatawad. Ang mahal na pong Jesus Nazareno ang ating sinusundan. At ang pong Jesus Nazareno mapagmahal at mahabagin. Dapat tayo din mapagmahal at mahabagin sa ating kapwa. Ang ating mga desisyon, ang ating pakikitungo sa kapwa, at ang ating pang-araw-araw na pamumuhay ay dapat magpakita ng ating tunay na pananalig at pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, sa harap ng mga salita ni Jesus, naway maging malinaw sa atin na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa panlabas na ritual, kundi sa panloob na pagbabago ng puso. Conversion of heart. Ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos ay dapat maging sentro ng ating buhay.
At ito ang magbibigay ng tunay na kahulugan sa ating mga gawain at panalangin. Kaya nga nawa ang ating kalooban, ang ating kilos, ang ating pagsamba, ang ating pakikitungo sa kapwa ay magkakaugnay na nagbibigay ng papuri sa Diyos. Hindi magkakasalungat, hindi hadlang. Huwag nating hayaan na tayo ang maging balakid upang ang ating kapwa ay makalapit sa Diyos. Bagkus, tayo ay inaanyayahan na maging daan upang maranasan ng ating kapwa ang dakilang pagmamahal ng Diyos, upang maranasan ng ating kapwa ang habag ng Diyos. Ikaw at ako ay inaanyayahan na maging daan upang ang pagmamahal ng Diyos ay maranasan. Hindi tayo dapat hadlang, tayo dapat ay daan. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng banal na misa, hingi natin ang biyaya na maging tapat sa Diyos, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Naway bigyan niya tayo ng grasya upang maging tunay na saksi ng kanyang pagmamahal at katarungan at maging gabay tayo sa iba tungo sa kanyang kaharian. Nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay papurihan. Amen.